So, pag-usapan po natin muli yung sinasabi po ni Mark. So, ang aklat ng Mark, ang siya pong unang sumulat ng Ebanghelyo, nauna po ito kay Matthew ng 55 to 65 AD. Si Matthew po ay 60 to 70 AD. At nauna pa po purihin po ang ating Panginoon. At ang aklat po ni Marcos ay sinulat niya para sa mga mananampalataya, ng mga hentil. Hindi po Hudyo. Sinasabi po ni Mark na si Jesus and the stars will be falling from heaven, and the powers that are in heavens will be shaken. So kung papansinin nyo, copycat talaga. Diba? Copycat ng sinulat ni Matthew. Verse 26, They will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. With the technology of NASA, mapapanood po ng buong mundo yan na parating si Kristo doon pa po sa outer space. Makikita na po yan. Ito na po ang maganda sa verse 27. And then He will send forth the angels and will gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven. So, yan po ay copycat ni Matthew kay Mark. Dinagdagan lang ni Matthew kasi nung panahon na sinulat ni Matthew, nagkaroon po ng revelation na ito po ay mangyayari sa tunog ng trompeta, the great trumpet. So may trompeta po na tutunog at yan po ay later ng sinulat na ni Matthew. Kaya nga po yung gathering na ito ay sinulat niya ni Mark para po sa mga hentil. So sinasabi ni Mark na tayo pong mga hentil ay kasama po sa gathering ng mga Hudyo na mananampalataya. So tandaan po natin, ang mga unang membro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay mga Hudyo. Dagdag lang po tayong mga hentil. Ang nangyari nga lang po ay nadominantihan ng mga hentil na mananampalataya, ang mga Hudyong mananampalataya, dahil konti lang po sila. At tayo po ay dumami. Yun nga lang po ang nangyari. Pero, both Jews and Gentile believers are members of Christ's church. Kasi ang church naman po ay yung kanyang katawan. Sino po yung kanyang katawan? We are the body of Christ. We are the members of the body of Christ. So, sino po yung igagather niya ayon kay Mark? Lahat po yan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Whether you are a Jew or you are a Gentile. Kasi sinasabi nga ni Mark sa kanyang aklat na ito para sa mga hentil na si Jesus ay Kristo rin natin. Mesaya din natin. Hindi lang siya ng mga Hudyo. So, sama-sama po yan. Okay? So, po sila sa gathering. Ngayon, there is only one gathering. Ngayon, ang nakakatawa po ay sa mga pre-trib, ang gathering marami. There is a gathering of the church. There is a gathering of the Jew. Meron pang gathering ng mga Old Testament believers. So magulo. Parang tatlong gathering ito. Parang binatch ng Panginoon sa tatlong grupo na mananampalataya. Ngayon, wala pong tinuturo ang Biblia, lalo na si Kristo, ang mga apostol, na ibang gathering. Ang sabi po ng Biblia, there is only one gathering of the believers
to meet the Lord in the air or clouds. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 17. So wala pong iba't ibang gathering na hiwa-hiwalay. Isa lang po yung gathering natin. Huwag po tayong maniniwala sa mga maling aral na pumasok na po sa mga churches. Ang promotor po nito ay si Satanas, yung kanyang mga maling turo, pinasok niya sa church. At ito po ang nakakalungkot dahil hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, we have only one gathering. Pag hindi ka nakasama sa gathering na ito, tapos ka na. Ano ibig sabihin nun, Brad? Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano, hindi ka believers. Pero huwag ka mag-alala, meron pa namang second batch after 1,000 years para sa mga unbeliever. Hatol na po yun. Yun ang hindi maganda. Kaya pag naiwan ka rito at di ka nakasama rito, tapos na po yun, wala na po yun. There is only one gathering. 1 Thessalonians 4, 15 to 17. Again, Thessalonian church, I believe, is a Gentile church. Ito po ay karamihan binubuo ng mga hentil. So, sino po yung igagather dito? Mga hentil. Kasama po ang mga Hudyo na mananampalataya. Kasi pag sinabi pong church, combination na po ng lahat yan. Ng mga Hudyo at mga hentil. Okay po? Wala pong church na hentil lang. Tayo po ay kombinasyon ng mga Hudyo at mga hentil. Kaya lang, bihira tayong makasama ng mga di ba? Mga Hudyo na sana may bisita tayong Hudyo na kapatid natin para mapin natin na ang church ay Jew and Gentile. Kaya lang, nung mga panahon ng araw, kahit na hentil, separate sila. Nung unang mga mananampalataya, hindi sila nakikisalamula sa mga hentil na Kaya ang Hudyo, yung church ng mga Jew lang sila. Yung church ng mga hentil lang sila. Nung unang panahon. Yun ang nakakalungkot. Ito yung binrake ni Apostle Paul at Apostle Peter doon sa unang church. Kasi ganun po yung mentalidad nila. Kasi nasanay po sila na hindi sila nakikisalamula sa mga Hudyo. Naalala nyo si Kristo, di ba? Nagtaka yung babae na nag-iigib ng tubig na Samaritano. Bakit siya nakikipag-usap? Kasi sa kultura nga nila at sa reliyon nila, bawal. Nadala yun ng church. Ang church composed of both believers and believer yung Jew and believing Gentile. Mati ko na sabihin unbeliever. Believing Jew and believing Gentile. Binrake po yan, yung turo na yan, binrake po yan ni Paul at ni Peter. At sabi ni Paul, for this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. So, ang pagdating ng Panginoon, hindi po yan para sa mga buhay na mananampalatayang dadatnan. Kaya sabi ni Paul, ay yung tayong mga buhay na daratnan ay hindi mauna sa mga nangamatay na. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ, will rise first. So pagdating ng ating Panginoon, sino po yung unang mararapture at sasalubong sa Panginoon? Yung mga namatay po muna. The believers who are dead, who died in the Lord. So ito po yung tinatawag na resurrected believers. Sila po yung bubuhayin muli. Sila po yung bubuhayin muli sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dali lang po.
Okay, so let's continue. So sabi sa, anong verse na yan? Ha? Okay, 16 na tayo. Verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So magkakaroon po muna mga kapatid ng resurrection ng mga namatay na. Okay, pakinggan niyo po, ano? Hindi po kayo pwedeng mag-resurrect kung hindi kayo namatay. Tama ba? Resurrection is only for the believers who died. Okay, itong resurrection na to, the dead in Christ will rise first. Kasama po rito yung mga Old Testament believers. Sabi po ng mga pre-trib, itong mga dead in Christ, mga New Testament lang ito. Mali po yun. Iisa lang po yung resurrection natin. At yung mga Old Testament, believers din po sila. Kaya lang, ang pananampalataya nila parating. Sinabi na po ni Kristo yan, blessed are those who have not seen me and yet believe. Sino po ang tinutukoy niya? Mga Old Testament believers. Mga kapatid. So, kasama po sila Moises, sila David, kasama po sila. Hindi ko lang sigurado si Cain, hindi si Abel, hindi ko lang sigurado si Cain kung kasama. Okay? So, verse 17, then we who are alive and remain. So, meron pong aabutang buhay sa pagbabalik ni Kristo. At yung mga buhay na yon ay hindi po sila magre-resurrect. Ano po mangyayari sa kanila? Kasi buhay sila eh. Ano po mangyayari? Babaguhin po ni Kristo yung kanilang katawan, magbabago na lang po. So maganda yun kasi hindi sila makakaranas ng ano. Makikita lang na bago na yung katawan nila. Glorified body. So hindi po resurrected body ang body nila. Glorified body. Pero yung katawan, yung sangkap, parehas sa mga resurrected body. Kasi yung resurrected body is glorified body rin. Parehas din. Kaya lang, hindi sila tinatawag na resurrected body, yung kanilang bagong katawan. Kasi, ano sila buhay eh. Kaya ang tawag sa kanila, changed body. Ano po yung body? Parehas din naman po yun, yung glorified body. Then we who are alive and remain will be caught up, together with them. Sino yung with them? Yung nauna na. Ito po yung rapture natin. Ang paraan ng Diyos ng paggagather ay rapture by angels. Susugo po niya yung kanyang mga anghel, aagawin po tayo. Pero bago agawin, bago na po yung katawan natin. Hindi pwedeng agawin ka na ang katawan mo, katawan lupa. Babaguhin ka po muna. Ngayon, yung mga namatay na, hindi sila pwedeng agawin ng hindi muna nabubuhay ulit. So, they will resurrect first, saka sila aagawin. Kasi hindi ka pwedeng agawin ng mga anghel para adalin ka sa Panginoon at makapiling ng Panginoon na nasa physical body. O kaya walang katawan, kaluluwa. Hindi pwede po yun. Na espiritu ka, aagawin ka. Hindi, kailangan may katawang kang bago. Yung tinatawag na glorified body. Yan po ang ating inaasahan pagbalik ni Kristo. Tayo po'y magkakaroon ng bagong katawan. Hindi po kaluluwa yung aagawin niya. So, mga namatay po muna kasama ang Old Testament with resurrected body, tsaka po aagawin, mararapture, at yung mga buhay ay magkakaroon po muna sila ng changed body, magpapalit muna, at tsaka sila mararapture o aagawin ng mga anghel para salubungin ng Panginoon sa alapaap. That is when Jesus returns. Pagbabalik po niya. At sabi po rito, we shall always be with the Lord. Yan po yung ating inaasahan at parating na ating inaasahan na pag-asa. Amen po ba? Sa napakagandang event po ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Okay. 1 Corinthians 15, 51 to 53, kailan po mangyayari ito, mga kapatid? Ang tanong, kailan nga mangyayari? Sabi ni Kristo, after,
Ano po? After the tribulation of those days. Sabi po ni Paul, 1 Corinthians 15, 51 to 53, binigyan niya tayo ng magandang sign. Sabi niya, "Behold, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed." Alam niyo naman yun, hindi naman lahat mamamatay, pero lahat magbabago. Alam niyo na yun. Verse 52, "In a moment, in the twinkling of an eye," kailan po? At the last trumpet. So, another revelation, si Matthew, sinabi lang niya, great trumpet, na-reveal sa kanya. Progressive po kasi ang revelation. Pagdating kay Paul, naging malinaw na. Anong klaseng trumpet yon? Last trumpet. "For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we who are alive will be changed." Una munang mabubuhay yung mga namatay, and then, pagkatapos yung mga buhay na dadatnan, magbabago ng katawan. Kailan po ito? Ito po yung pangyayari na sinabi ni Paul, yung aagawin tayo para sa lubungin ng Panginoon, yung po yung rapture, yung gathering natin. Kailan po ito mangyayari? Sabi ni Paul, okay, at the last trumpet. So, lumilinaw na. Nung sinulat ni Mark, hindi pa niya alam yung trompeta. Progressive revelation na reveal kay Matthew, may trompeta pala. Progressive revelation na reveal kay Paul, last trumpet pala. Okay? Last trumpet. Sabi sa verse 53, "For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality." So yung mortal na katawan, kailangan magbihis muna tayo ng immortal na katawan. Ano yung immortal? Yung glorified body na ibibigay ni Kristo sa bawat mananampalataya, old and new, bago tayo agawin. Bago tayo ma-rapture. Naintindihan niyo po ba? So, ang rapture ay doon sa mga na-resurrect na, glorified body, at yung mga dinatnan na buhay, changed body, glorified body na rin. Bago po tayo agawin. At mangyayari po ito, sabi niyo po, progressive revelation, ay at the last trumpet. Okay, kailan po ba yung last trumpet na yon? Progressive revelation, ang huling sumulat po ng Ebanghelyo, di ba? Si John. At kay John po na-reveal na yung last trumpet na yan ay yan po pala yung ikapitong trompeta ng Diyos. Kasi meron pong 7 trompetang tutunog. Amen po ba? Okay, sa 7, ano po yung last doon? Sa 7 trompeta, ano po yung last trumpet doon? Ha? Ano? Hello? Hindi nyo naintindihan ba yung tanong? Sa 7 trompetang tutunog, ano po doon yung last trumpet? Ha? Yung pang-una, tama kayo. May tama kayo doon. Pagka pang-una. Ang last trumpet, siyempre, yung huling tutunog doon, yung ikapito. Hindi po pwedeng tumunog, mauna yung pang-pito. Alam niyo po ba, ang ginagawa po ng mga pre-trip, pinatutunog muna nila yung ikapito. Baliktad. Sa kanila po, ang unang tutunog, yung last. Tsaka na po yung una. Ay baliktad po yun. Hindi po yun ang arrangement ng Bible. Di ba? Marunong naman tayo bumilang siguro. 1, 2, 3. Hindi po. Hindi po yan yung paglipad ng, ng rocket. Alam niyo yung rocket pag lumipad? Ano bilang? 10, 9. Count off, di ba? Oh, countdown. Sa kanila, ang countdown, 7, 6, 5. Hindi po ganon. Ang last trumpet na sabi nga po, last trumpet eh. Sabi ni Paul, last trumpet. Ang last trumpet, hindi na unang tutunog dun sa 6 pa. Kaya magulo po ang pre-trib. Huwag niyo pong paniwalaan. Ito po ang tinuturo ng Biblia. Sa huling trumpeta, ito po ang sinasabi ng Biblia. Revelation 8, 1 and 2. Revelation 8, 1 and 2. The seventh seal, the trumpets. Okay. When the Lamb broke the seventh seal, kasi mauna po yung seal, pag nabuksan po yung ikapitong seal, lalabas na po yung trumpeta. When the Lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them.
So ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, the rapture cannot happen anytime. Alam niyo po ba ang malaking maling turo ng pre-trib? Pagka nakausap po kayo ng turo ng mga pre-trib, lalo na yung mga pastor nakakalungkot po, nadaya po sila. Alam niyo po ang sasabihin po nila. Anong pakaraniwan po turo ng pre-trib? Oy, ready ka na ba? Anytime. Di ba? Baka mamaya, bukas, mag-rapture na, maiwan ka. Tama po ba? Yun po yung turo. Hindi po pwede, mga kapatid, na ang rapture ay mangyari anytime. Any moment from now. Bakit po? Kasi kailangan tumunog muna yung